Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan po ng ating himpilang Radio Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga frequencies na 9.960 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, napapanood din po tayo sa ating FB page, ang Radio Pilipinas World Service. Ngayong araw po na ito ay special na edisyon po ang ating ibabahagi sa inyo. At ito po ay may kinalaman sa ating mga kababayan ngayon na nandyan po sa bansang Lebanon. Aalamin po natin kung ano po yung kanilang mga kalagayan dyan at ano ang maaaring maibigay ng ating pamahalaan na tulong para sa kanila. Sa pagkakataon po na ito, makakasama natin mula sa Lebanon ang ating Philippine Ambassador to Lebanon, si Ambassador Raymond Balatbat. Magandang araw po, Ambassador. Magandang umaga po naman. Okay, ayan. Po dito from Beirut. Okay, ayun. Medyo umaga po doon sa Lebanon ngayon habang kami po ay nag-uusap, samantala dito po sa Pilipinas medyo hapon na. Anyway, Ambassador, unang-una katulad po na ating binanggit kanina, kukumustahin po natin yung kalagayan ng mga kababayan natin, mga Pilipino na nandyan po sa Lebanon, pagkatapos po ng isa ng pag-atake, muling pag-atake po ng bansang Israel dito. Well, basically po, karamihan po ng mga kababayan natin sa Lebanon ay nandito po sa Beirut at saka sa may Mount Lebanon na governorate. So, relatively po ligtas po naman sila. Ang fighting po ay nasa Southern Lebanon. Ang karamihan po ng bakbakan dyan ay sa Southern Lebanon, mga limited incursions po ng mga Israelis. Mm-hmm. We have around 200, more than 200 Filipinos there. Ang mga iba po ay nagsilikas na, pero yung mga iba po ay nandoon pa rin sa mga cities sa south. Generally po, maayos naman po ang mga Filipinos. Karamihan po ng mga Filipinos nga po ay nandito sa Beirut at saka sa Mount Lebanon. They are going about their daily lives and medyo pinayuhan na rin po namin sila na limitahan yung mga unnecessary travel nila. Kaya ang kadalasan po ng mga ginagawa ngayon ng ating mga kababayan ay usually Sunday, day off. Yan, lalabas yan, magsisimba, then bibili ng kanilang mga pangangailangan, yung groceries, and then uuwi na. Hindi na sila usually gumagala-gala pa. Kasi nga po, dito po sa nangyayaring gulo dito sa Lebanon. Mm-hmm. So, Ambassador, sa ngayon po, ano po yung alert level natin ngayon dyan sa Lebanon? Hanggang ngayon po is alert level 3 po. Mm-hmm. Pero as I've been saying, even before, embassy has been acting as if it's already alert level 4. Mm-hmm. Hinihikayat na po namin yung kababayan natin na avail na po ng voluntary repatriation. Nakahanda na rin po ang mga shelters na manage po ng Migrant Workers Office. Mm-hmm. In fact, meron na po tayong mga 110 Filipinos na nasa shelter ngayon. So, inaayos na rin po natin yung kanilang mga exit clearance sa immigration, sa Lebanese immigration. Meron pong mga pending pa po kasi doon ng 115, I think. Mm-hmm, mm-hmm. 115 applications, and then meron po kaming gusto pang ihabol na 81 as of the last count. Pero ang problema po kasi ngayon dahil nga sa gulo, hindi pa po hindi pa po nagpapalabas ng mga clearances ang Lebanese immigration. So
lahat po ng mga papers, yung exit clearances na nakapending po sa kanila ngayon. And we are trying to arrange a call on the Director General ng Immigration para po mapabilis po itong pag-process nila ng mga applications ng exit clearances. Sa tansya niyo po, Ambassador, mga gaano katagal po bago maibigay itong mga exit clearances po na ito? It's hard to say kasi po even before po nung gulo, even before po nung napatay yung head ng Hezbollah, si Hassan Nasrallah, mabagal na po talaga yung pagproseso ng mga exit clearances ng immigration. Usually it will take 2 to 3 weeks. And Okay, so ito nga po Sige po ang challenge ngayon. And ngayon po na nagtumigil sila dahil nga sa gulo dito. We will try po to have them process the remaining exit clearances na nasa kanila. Yun nga, Ambassador, nabalitaan natin na yung mga parang pagsabog medyo malapit doon sa airport. Ngayon po ba, paano? Nagagamit po ba yung airport ngayon dyan sa Lebanon? Yes. Kahapon po, I called on the Director General of Civil Aviation, and he assured me po na yung airport naman ay gumagana. In fact, madaming mga evacuation flights ang dumarating from the other countries. Ang problema lang po kasi ang mga chartered ay mga commercial flights po hindi po pumapasok. There's only one airline currently flying in and out of Beirut, and this is the Middle East Airlines. Sinusubukan po namin na ipasok yung mga ready to leave ganyan. Pero mapahirapan po kasi talaga ang ticket ngayon kasi usually dalawang flight lang ang Middle East Airlines to a certain destination. Talagang gipit na gipit po ang mga seats ngayon, so pahirapan po ang pagkuha ng seats ngayon sa Middle East Airlines. Ambassador, kasi naririnig natin meron din tayo mga undocumented na mga kababayan natin dyan. So, paano po sila pwedeng i-repatriate kung sakaling gusto nila na umuwi? Yung mga undocumented, usually yung mga kulang ang documents nila. Yes. Wala silang passport, wala silang ikama, yung residence permit. Ayan po naman ay mabibigyan po natin ng solusyon. We will issue them travel documents. Pero dadaan pa po yan sa immigration kasi po i-check po nila kung kailan sila pumasok dito sa Lebanon. Kung sila ba ay overstaying, ganyan. Kung sila ba ay may mga kaso sa korte. So medyo pag wala kang mga documents na ganyan po, medyo matatagalan po ang proseso. Pero Ambassador, may mga lumapit po ba sa inyo na mga undocumented, na mga Filipino? Yes, opo. Marami na po ang napauwi namin na using the travel documents. As of since October 2023, nung nag-start po ang digmaan dito between Hamas tsaka yung Israel, mga 509 na po ang naipauwi namin. Ang karamihan doon mga undocumented. Oh, okay. So at least may chance kasi may mga nananawagan din po ng mga undocumented Filipinos na sinasabi nila kung pwede silang matulungan ng ating embahada dyan sa Lebanon. So at least nasabi niyo po, Ambassador, na matutulungan at may natulungan na. Opo. Okay. We are bibigyan na po, i-issuean po namin sila ng travel documents para makalipad po sila. So, ngayon po, Ambassador, sa mga ganitong sitwasyon, meron na po ba kayong ugnayan sa Department of Foreign Affairs at saka sa Department of Migrant Workers para po dun sa assistance o yung tulong na pwedeng maibigay natin dito para sa ating embahada? Yes, opo. Actually, yung
We are closely coordinating with the DFA at saka sa Department of Migrant Workers. Ang DFA po is supplying po the necessary funds so that we can be able to assist our repatriates. Ganun din po ang Department of Migrant Workers. Sila po ang nag-aayos ng shelter. In fact, 110 po ang mga repatriates ngayon nasa shelter. In 3 shelters ngayon, and the repatriates are doing very well. They're just waiting for the availability of flights. Kasi pwede na itong umalis eh. It's just that yun nga po, nakulang ang mga flights ngayon kasi nga po Middle East Airlines lang po ang nagbiyahe sa Beirut. Ambassador, gusto rin nating malaman kasi may mga mga kamag-anak dito sa Pilipinas, yung mga kababayan natin na nandyan sa Lebanon, pero yung iba parang wala daw po silang communication. Okay pa po ba yung komunikasyon dyan sa Lebanon? Yes, oo. Ano naman po, yung mga they can call the hotlines ng embahada o kaya ng Migrant Workers Office. Meron naman pong sasagot sa inyo sa mga katanungan ninyo tungkol sa inyong mga mahal sa buhay na naninirahan dito sa Lebanon. And nandun po naman din ang aming website. Kung tingnan niyo kung meron po kayong gustong sa amin sa website or sa email address ng embahada, matutugunan po namin ang yung mga katanungan at makahilingan. Oo, kasi po yung mga kamag-anakan, yung ibang mga kamag-anak po na nandito sa Pilipinas na hindi nila nakokontak, yung mga kamag-anak naman nila na nandyan sa Lebanon, medyo nagwo-worry po sila eh. Kaya nagtatanong po sila kung meron po bang mga paraan yung ating embahada para makausap po yung ating mga kababayan, yung kanilang mga kamag-anak dyan sa Lebanon. Yes, I think yung Migrant Workers Office, meron silang pamamaraan na they allow their repatriates, mga nasa shelters nila na tawagan yung kanilang mga kamag-anak. And meron din po silang mga hotlines din ng Migrant Workers Office. So madali pong makakontak ang embahada o our Migrant Workers Office. At ang problema lang po naman kasi dito sa Lebanon is yung internet, yung maya po kasi nawawala ng kuryente. So of course yung internet medyo but eventually po nakakalusot naman po ang yung messages. At yun naman po ay sinasagot ng ating embahada. At saka, yun nga, may mga request na libreng tawag daw. Sana kung meron daw mga libreng tawag. Alam ko po yan sa Migrant Workers Office. Ayun. Baka kasi po meron naman. Sige po, sir. Sige po. Meron naman po kasing yung yung migrant workers, so alam ko pinapayagan nilang tumawag yung mga yung mga wards nila, yung mga so-called wards nila, yung tumitira sa mga shelters ngayon. And nakakatawag naman yung gustong umuwi na sa Pilipinas sa kanilang mga kamag-anak. At saka syempre po, pag nag-worry at least yung manlang boses ng mga kamag-anak nila na nasa Lebanon marinig para talagang mawala yung kanilang pag-aalala doon sa mga kamag-anak nila. Kaya sana yung mga libreng tawag para marinig nila yung mga boses ng kanilang mga kamag-anak dyan sa Lebanon. Pero I'm sure naman, Ambassador, may mga meeting naman po kayo sa mga officials natin sa DMW at sa DFA. Baka sakali, di po ba, na maibigay po natin itong ganitong klase ng serbisyo?
Opo, ipapahatid ko po sa kanila itong inyong kahilingan. Okay. Anyway, Ambassador, nako, alam ko medyo maagang-maaga po dyan sa Lebanon ngayon. At nagpapasalamat po kami sa inyo kasi tinanggap po ninyo yung aming tawag ngayong araw na ito. So, siguro po, Ambassador, baka meron kayong gustong ibigay na mensahe dun sa mga kamag-anakan, no, ng mga OFWs natin na nandyan sa Lebanon, at saka yung mga kalagayan po nila dyan. Sa mga kamag-anak po ng ating mga manggagawa rito sa Lebanon, wag ko kayong mag-alala. Ginagawa na po natin ang lahat, ang bahada ang lahat para mapauwi po ang kayong mga kamag-anak. And yung mga nasa shelter po ay kinukup po ng Migrant Workers Office at binibigyan po nila lahat ng pangangailangan nila. So konting antay lang po kasi medyo mahirap po ang ngayon ang pagkuha ng eroplano papunta rito, but I assure you po makakauwi po ang inyong mga kapatid. Ayun, yun ang magandang nasabi ni Ambassador, yung assurance, kasi yun ang kailangan ng ating mga kababayan. So, sir, maraming salamat po ulit. Marami rin pong salamat sa inyo. Okay. At good morning po. At good afternoon naman po mula dito. Maraming salamat po, sir. Ayun, si Sige po. Philippine Ambassador to Lebanon, si Ambassador Raymond Balatpat.